Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sabi po sa awit, Kabanata 136, talata 1 hanggang 3, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos, ating pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tunay nga po na mabuti ang ating Diyos, noon, ngayon at magpakailanman. Anuman ang maging panahon at sitwasyon, ay nananatiling mabuti ang Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, pasalamatan natin siya, sapagkat nararapat lamang na ibalik ang lahat ng papuri at karangalan sa Kanya. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay. Panginoon sa akin.
po'y patuloy na umawit sa ating Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng iba at wagas mo
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa Juan, Kabanata 6, Talata 51, Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa panibagong buhay. Your death on the cross has brought life upon us. Ang tinapay at sarong ito ay simbolo ng iyong dakilang pag-ibig. Doon sa cross ng Kalbaryo, inialay mo ang iyong buhay para sa aming kaligtasan, upang maranasan namin ang buhay na masagana, mapayapa, nakasama ka. Salamat sa walang hanggang mong pag-ibig sa amin. Salamat sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Hesus. In Jesus' name, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Lucas Kabanata 6, Talata 38, Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tayong mga Kristiyano ay hindi lang dapat puro tanggap ng tanggap ang alam, dapat tayo rin ay marunong magbigay. Give your best to the Lord and you will receive more than what you give. Dahil kung anong panukat na ginamit mo sa iba, ay siya ring gagamitin ng Diyos, pero hihigitan pa ni Lord ang ibabalik niya sa iyo. Be faithful with your tithes and offerings, because God is a faithful God, at tapat siya sa kanyang mga pangako. Lahat ng may pinangahawakan na gagawin ni Lord ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita niyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating pong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Napakalaga po ng mensahe na nais ko pong ibahagi po sa ating lahat sa araw na ito. My topic today is entitled The Three Levels of Invitation. The Three Levels of Invitation. In John 1 verse 40 to 45, itong sabi, ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas, ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Betsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, natagpo na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan, gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi ko po alam kung paano ka napunta dito at kung anong paraan ang ginamit ng Diyos
kung paano ka nakarating sa simbahang ito. But I want to tell you something. Christianity is an invitation to be connected to God. Maaring may nag-imbita sa iyo o may taong ginamit ang Diyos para makarating ka sa lugar na ito. Kagaya ni Andres, nang makilala niya ang Panginoon, kanyang in-invite ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Ganon din po si Felipe. Nang makainkwentro niya ang Panginoon, ay kanyang inimbitahan ang kanyang kaibigang si Nathaniel. Maaring kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo ang nag-anyaya sa iyo kung bakit ka nakarating sa lugar na ito. The point is, may taong ginamit ang Diyos para makarating ka sa simbahan ng ating Panginoon. Ngunit ang tunay na intensyon ay upang maikonek ang iyong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Nang si Andres ay makarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Juan Bautista, siya ay naniwala kay Jesus. At sa kanyang pag-uwi, agad niyang hinanap ang kanyang kapatid na si Simon. At sinabi niyang natagpuan namin ang Mesiyas, at inimbitahan niya si Simon at dinala kay Jesus. Gayon din si Felipe. Jesus invited Philip to follow him. Sumunod ka sa akin. Hinanap naman ni Felipe ang kanyang kaibigan na si Nathaniel at inimbitahan niya na pumunta sa Panginoon. There is an invitation to come to Jesus. Ikaw kapatid, sino ang nag-invite sa iyo? Sino yung taong ginamit ng Panginoon? Bakit ka nakarating sa simbahang ito? Merong taong ginamit ang Diyos. Merong nag-i-invite. Merong lingkod ng Panginoon na kinasangkapan ng Diyos para ikaw ay maanyayahan. Kahit si Jesus mismo ay nag-aanyaya. Sabi niya sa aklat ng Mateo 11:28, lumapit kayong lahat na napapagal at nangabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. May panatag na buhay at kapahingahan sa paglapit sa ating Panginoon. Mahirap daw lumapit at sumunod kay Kristo dahil may krus daw na papasanin. Sa tingin ng iba, parang sangkaterbang hirap ang dadanasin sa pagsunod sa Diyos. Hindi hamak na mas mahirap sumunod sa demonyo. Pepestin ang buhay mo kung susunod ka sa demonyo. Christianity is not a religion. Christianity is a relationship. Hindi pahabaan ng litanya sa panalangin, hindi padamihan ng memory verse, hindi padamihan ng alam o padamihan ng panata. Christianity is all about relationship. It is all about committing your life to a person, not to a religion. And that person is Jesus Christ. Marami ka mang alam na panalangin o ritual, marami ka mang ginagawang panata o penitensya, ngunit kung wala kang personal na relasyon sa Panginoong Diyos, walang saysay ang lahat. Marami ka mang sinalihang relihiyon, kung wala kang relasyon, sorry ka na lang kapatid. Church is all about Christ and you. Everyone is invited to come to Jesus. Lahat ay inaanyayahan na lumapit sa ating Panginoon. There are options to an invitation. Merong bad option, and that is to reject, to refuse, to ignore, to set aside. Yun po yung bad option. Hindi mahirap pumunta ng impyerno, kapatid. Hindi mo kailangang gumawa ng krimen, pumatay, at gumawa ng mortal sin. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang kahindik-hindik na krimen para mapunta ng impyerno. You just simply reject Jesus. Tanggihan mo lang si Kristo, shoot ka na doon sa impyerno. The bad option to an invitation is to reject, to ignore,
to set aside. The best option is to accept. Accept His love. Accept Him in your life. Accept and believe Him as your Lord and Savior. Accept the invitation of His love. Commit your life to Jesus. And when you have Jesus, you have it all. In John 1:12, you become a child of God. Sabi ng Biblia, ang sino mang tumatanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Biro mo kapag tinanggap mo si Jesus, you become a child of God. In John 3:16, you will have eternal life. Ang sino mang sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. You will be forgiven and you will be justified. Tayo mapapatawad at tayo ay mapapawalang sala. My topic is entitled, The 3 Levels of Invitation. May 3 antas o level ng imbitasyon. Huwag kang manatili sa unang antas lang, kapatid. Dapat mag-level up ka. 120 years na ang Kristyanismo sa Pilipinas, pero bakit walang impact? Walang tangible na pagbabago. Madaming alam sa religion, pero walang transformation. Maraming Kristiyano sa nguso lang, hindi sa puso. Madaming alam sa Bible, pero walang pagbabagong buhay. Let us embrace the 3 levels of invitation. It is about the levels of discipleship. In John 1:35-39, the next day John was there again with 2 of his disciples. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." When the 2 disciples heard him say this, they followed Jesus. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. It was about 4 in the afternoon. Ang unang antas ng imbitasyon ay ang come and see level. Come and see. Mga kaibigan, mga kapatid, dito tayo lahat nag-umpisa sa come and see. Lahat tayo nag-umpisa sa level na ito. Ito yung araw na nakaranas ka ng bago sa buhay mo. Naka-attend ka ng church celebration, may nagkakantahan, may nagsasayawan. Ang iba nagustuhan, ang iba nakornihan. May humihinto at umaayaw, pero mas madami ang in-enjoy ang come and see level. Nakatikim ng answered prayer, nai-enjoy ang fellowship at celebration sa church, sa connect group. Come and see level. Nai-enjoy mo yung gawain ng Panginoon, yung mga awitan, kantahan, at ang word ng Panginoon na ating napapakinggan. Kaya lang, nasanay na pa-attend-attend lang. Nasanay tayo na pa-attend-attend lang, padalo-dalo lang, naging event or activity-oriented lang. Church-goer lang, kumbaga. Gusto mo lang umattend, gusto mo lang yung mensahe. Kaya uma-attend ka, nagugustuhan mo. Pero mga kaibigan, mga kapatid, ang gusto ng Panginoong Diyos, mag-level up ka. Huwag kang manatili sa pa-attend-attend lang. Pa-church ka lang. Pa-connect group ka lang. Maraming Kristiyano na stack up na sa ganitong level. Pa-attend, pa-church lang. Dapat umakyat ka sa ikalawang level. We invite people to come and see. We want to connect them to God.
They are first connected to you before they become connected to God. Pero kailangan nating umakyat sa panibagong level, sa pangalawang level. The second level is found in Luke 14:25-27. Sabi ng Bible, large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, He said, "If anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple." Yung unang level ay come and see level. Ang pangalawang level ay come and follow level. Jesus doesn't just want us to know Him, but He wants us to follow Him. Gusto ng Panginoon, wag lang natin siyang makilala. Gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Hindi yung patikim-tikim lang, pa-enjoy-enjoy ng celebration lang. You are called to follow the person. You are called to follow Jesus Christ. But following Jesus has demands. It takes discipline. It takes self-denial and cross-bearing. Merong cross na papasanin. Maraming Kristiyano ayaw umakyat sa level na ito. Gusto, padalo-dalo lang, pasimba-simba lang. Panood-nood lang. Ini-enjoy ang kantahan, ang sayaw, pero hindi nagbabago ang buhay. You are invited not just to come and see, but to come and follow Jesus. Sabi ng Panginoon, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say?" Bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo namang ginagawa ang sinasabi ko? In John 14, verse 15, "If you love me, you will obey me." Many struggle to obey Jesus. Kailangan ko palang alisin sa buhay ko ang pagmumura. Kailangan ko palang alisin sa buhay ko ang mga bisyo, ang pandaraya, ang panlilibak, ang kasakiman, ang kamunduhan, ang hindi pagpapatawad, ang pagiging makasarili, ang pagiging maramot, ang pagiging compromiser, ang paglalandi. You sense the need to change. To come and follow means to pursue after God. There must be a testimony of a changed life. May pagbabagong dapat makita sa atin. May transformation na dapat makita sa atin. Na nagbabago ang ating buhay. Hindi na kagaya ng dati. We cannot serve God and remain the same. Dapat makita sa atin yung mga pagbabago. Makita sa atin yung testimony ng transformation kung paano tayo binago ni Kristo. We need to come and follow Jesus. We need to come and follow the Word of God. Kaya dapat tayo nagiging doer of the Word. May transformation, kapatid. Hindi ka na kagaya ng dati. Kaya mga kaibigan, akyatin natin ang pangalawang level. Huwag lang sa come and see, kundi come and follow level. Meron ng patutuo. Meron ng transformation na nakikita sa buhay mo. Kapatid, mula nang makilala mo ang Panginoon, ano-ano na ba ang mga nabago sa iyo? Dapat nasa come and follow level tayo, kapatid. At yung pangatlong level na gusto ng Panginoon na akyatin natin, ay hindi lang level na nakilala mo siya, hindi lang level na sumusunod ka at nagbabago ka na. Nais ng Panginoong Diyos na marating mo at maranasan mo na hindi lang ikaw ang nagbabago, kundi meron kang desire na gamitin ka ng Diyos upang mabago yung henerasyon mo, upang mabago yung mga tao sa paligid mo. The third level na gusto ng Panginoon akyatin natin, yung tinatawag na come and go level.
In Matthew 28:18-20, itong sabi, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sa come and go level, willing ka, you are willing to be sent by God. Handa kang magpagamit sa ating Panginoon. Handa kang isugo ng ating Panginoon, maging kasangkapan ng Diyos, na ang mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, mga kaklase mo, mga kapitbahay mo, ay makakilala sa Panginoon dahil sa iyo, sa pagpapagamit mo. Isaiah 6:8, Whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. When you start to come and follow Jesus, you begin to become like Him. See the vision and work with God. His heart will become your heart. His vision will become your vision. Kung anong nararamdaman ng Panginoon na pasyon sa maraming tao, yun din ang maramdaman mo, maramdaman ko. Kung gaano ang pagmamalasakit ng Panginoon sa kaligtasan ng maraming tao, yun din dapat ang maramdaman nating pasyon at malasakit. Na magamit tayo ng Diyos na marami ang lumapit at maraming makakilala sa ating Panginoon. The mission of Jesus is to change the world. And that is our mission also. May pakialam ka sa church at sa bayan. Our mission in life is to help someone to know Jesus Christ and to help someone to grow in Jesus Christ. Mga kaibigan, mga kapatid, we need to go. Mga kabataang lalaki at babae, sa mga elementarya, high school at college na mga estudyante, we need to go. Sa mga nanay at tatay, we need to go. Huwag tayong lilipasan ng panahon na nakaupo lang tayo lagi sa church. Abutin mo yung kapitbahay mo. Yayain mo yung kaibigan mo. Yayain mo yung kamag-anak mo. Abutin mo yung pamilya mo. Kailangan nating abutin sila. Maging kasangkapan tayo ng Panginoong Diyos na makilala nilang Panginoon dahil sa paggamit sa atin ng Diyos. Kung paanong merong isang kaibigan, isang kamag-anak at kakilala na ginamit ng Panginoon para makilala mo siya, ikaw naman ngayon ang magpagamit kay Lord, kapatid. Na ang kaklase mo, kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kaopisina mo, ay makakilala din sa Panginoon sa pamamagitan ng paggamit ng Diyos sa iyo. Ikaw din ay gagamitin ng Diyos para makakilala yung iba. Umakyat tayo sa 3 level nito, kapatid. Ang come and see level ay tungkol sa iyong pakikipagrelasyon. Come and see is all about relationship with God, your personal relationship with God. Ang come and follow level ay tungkol sa iyong transformation, ang pagbabagong buhay, na makita na sa iyong buhay ang pagbabago, na isa ka ng ganap na anak ng Panginoong Diyos na may patotoo. At ang come and go level ay tungkol sa ating misyon, kapatid. Itong ating misyon, abutin ang ating kapwa na makilala ang Panginoon at tulungan ang ating kapwa na sila ay lumago sa ating Panginoon. Mga kaibigan, dito sa church nito, hinihikayat ko po kayong lahat. Bawat isa sa atin, mag-invite. Invite one. Bawat isa sa atin, mag-imbita tayo. I-invite mo ang kaibigan mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, magulang mo. At yung invite mo, i-preserve mo. Nawa sa mga darating na linggo at gawain natin dito, ay mai-invite kayo at ipakilala nyo sa akin. Kapag pinakilala nyo sa akin, nagkakaintindihan tayo ng ibig sabihin niyan, Pastor, invite ko, ipipreserve ko, aalagaan ko. Hayaan natin sila ay lumago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Magamit tayo ng Diyos para sa dakilang misyon
in winning souls and making disciples. Come and see, come and follow, and come and go. Gawin natin ito, kapatid. Gawin natin ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sana po nagkakaintindihan tayo at sana po gawin po natin, aksyonan po natin ang mensaheng ito. Tanungin mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, sino ang i-invite mo? Tanungin mo ang katabi mo, sino ang i-invite mo? Sa mga susunod na linggo, ina-expect ko po kayong lahat mga kapatid na sana nag-i-invite tayo. I-invite mo kamag-anak mo, kaibigan mo, kapatid mo, kaklase mo, barkada mo. Tayo po ay magsitayo sa pangalan ng ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Palapakan natin ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong sarili, my mission in life is to help someone to know Jesus and to help someone to grow in Jesus. Sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, gagawin ko ang mission ko. Sige, palapakan natin ating Panginoon. Itaas ang kamay at ako'y nagdideklara ang kapayapaan ng paisuma ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.